do you agree with your present Senate President na at that time, the Senate was under attack? After to Ted, dahil inamin naman ni General Mau Aplasca na siya yung unang nagpaputok ng warning shot. So pag under attack, inattack ka, ikaw ang pinaputukan at gumanti ka ng putok. So yun lamang magpapatotoo na hindi under attack ang Senado. No? Hyperbole, siguro yun yung kanyang pag-express ng kanyang emosyon na under attack kami, kaya kami ganitong situation. Well, that's his opinion. Sabi ko nga, Ted, we can hear as many versions as there are witnesses and even non-witnesses. Depende sa kung anong perspective ang pinanggagalingan o kung ano yung gusto niyang paniwalaan. Marami tayong maririnig na account dyan. Mga pahayag, mga opinion, haka-haka. Napakaraming version as there are witnesses and even non-witnesses na magpabibigay ng pahayag. Yan ang maririnig natin, Ted. Malilito tayo. Ang sa akin lamang, hintayin natin yung ginagawang investigasyon. I-base ito sa facts. Meron tayong CCTV, meron tayong testimonya na makukuha sa mga talagang eyewitnesses accounts. Doon na lang tayo manalig at abangan na lang natin kung ano yung lalabas sa investigation. Opo. Yun ho bang CCTV na binabanggit ninyo, kayo ho ba mismo will be interested to really view it mula sa simula hanggang sa matapos? Kasi may mga kumakalat ngayon na video na may isang umano ay nasa Senado na nagsasabi na itago nyo CCTV. Narinig ko rin yon. Hindi ko alam kung totoo yon. Pero napakalaki ng contribution sa pagkalap na ebidensya yung CCTV footages from start to finish. Yun ang magbibigay ng liwanag doon sa mga talagang yung pangyayari. Even yung succession ng event. Hindi mahirap, hindi pwedeng itanggi yun. At mind you, Ted, meron naman tayong jurisprudence na tinatanggap admissible na ebidensya yung CCTV footage. Ito'y natatandaan ko to sa debate namin doon sa pag-amend nung 4200 ba yan, yung wiretapping act. Opo. Yung Ople versus Torres, pagka sinabing reasonable expectation of privacy, meaning pag ang CCTV nasa isang public place, hindi pwedeng sabihin violation ng iyong privacy na ikaw nakuha ng CCTV footage. Kaya nga yung mga pulis, di ba, pag merong robbery hold-up, halimbawa, sa isang grocery, ginagamit na ebidensya talaga kasi nga, reasonable expectation of privacy para wag mo expectin na may privacy ka pag ikaw nasa isang public place. Opo, yes, kasi sir. dapat maliwanag yan sa umiiral na jurisprudence.